Ang nakatagong kawalan ng ginhawa. Naisip mo na ba kung gaano kaiba ang konsepto ng Tooth Fairy? Tinuturuan natin ang ating mga anak na kumuha ng isang bahagi ng kanilang sariling katawan, isang butong na laglag, at ilagay ito sa ilalim ng unan para kunin ng isang hindi nakikitang nilalang sa gabi kapalit ng pera. Para sa atin, isa itong masayang laro. Pero, 4,000 taon na ang nakalilipas. Ang gaweng ito ang naging hangganan sa pagitan ng buhay at espiritual na kamatayan. Ang ibubunyag ko sa iyo ngayon ay ang pagkakatuklas ng isang nakalimutang ritual ng Babylonia na nagpapatunay na ang mga ngipin ng Getas ay hindi lamang mga buto, kundi mga angkla ng alaala na nagpoprotekta sa mga bata mula sa isang bagay na nananahan sa ganap na kadiliman. Ang sinaunang kawit, ang mga arkeologo sa disyerto ng Iraq ay nakatagpo kamakailan ng isang urnong pilak na naglalaman ng daan-daang ngipin ng Getas na may mga nakaukit na runikong simbolo. Hindi ito isang koleksyon. Ito ay isang kalasag. Ang lihim na pilit binura ng kasaysayan ay ang orihinal na fairy ay hindi isang nilalang na may pakpak ng paru-paro, kundi isang tagapag-alaga ng pintuan, isang entidad na tinawag sa pamamagitan ng isang kasunduan sa dugo upang pigilan ang mga silenti o ang mga shadow eaters na nakawin ang esensya ng mga bata. Sa susunod na 3 minuto, maunawaan mo kung bakit ang pagtatago ng mga ngipin ng iyong anak ay maaaring bakas ng isa sa pinakamakapangyarihang ritual ng sangkatauhan. Ang pangako ng pagbubunyag, manatili ka, dahil ipakikita ko sa iyo kung paano ang simpleng paglalagay ng barya sa ilalim ng unan sa simula, ay ang pagbabayad ng toll o buwis para hindi makuha ang kaluluwa ng bata. Bubuksan natin ang mga pintuan ng nakaraan kung saan ang ngipin ang naging pera ng pakikipagpalitan sa kabilang mundo. Nagsimula na ang ritual at ang anino ay naghihintay. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit natin itinatago ang mga ngipin ng Getas? Bakit sa halos lahat ng kultura sa mundo ay may pagkahumaling sa pagtatago o pakikipagpalit sa maliliit na piraso ng butong ito na nalalaglag mula sa bibig ng mga bata? Ngayon, tumatawa tayo at naglalagay ng barya sa ilalim ng unan. Ngunit kung babalik tayo ng 4 na milenyo sa nakaraan, sa nagbabagang buhangin ng sinaunang Mesopotamia, matutuklasan natin na ang kilos na ito ay isang gawa ng espiritual na pakikidigma. Ang Tooth Fairy ay hindi isinilang mula sa isang kwentong pambata. Isinilang siya mula sa isang sigaw para sa proteksyon. Ang ating kwento ay nagsisimula sa isang babaeng nagngangalang Adapa, isang manggadamot mula sa isang maliit na nayon sa pampang ng ilog Euphrates. Noong panahong iyon, pinaniniwalaan na ang mga bata ay mga nilalang na hindi paganap, na ang mga kaluluwa ay nakatali pa rin sa mundo ng mga espiritu sa pamamagitan ng manipis at marupok na mga sinulid. Ang mga ngipin ng Getas ay itinuturing na mga aangkla
na nagkakabit sa kaluluwa sa pisikal na katawan. Kapag ang unang ngipin ng isang bata ay nalaglag, ang sinulid ay lumuluwag. At sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, ang mga silenti, ang mga mangunguha ng alaala, ay lumalapit. Nakikita ni Adapa ang takot sa mga mata ng mga ina sa nayon. Alam niya na kung ang isang ngipin ng Gaitas ay mahulog sa maling mga kamay o kung maiwan ito sa labas, ang bata ay magsisimulang mawalan ng kanyang esensya. Siya ay magiging isang bakanteng sisidlan, walang alaala, walang tawa, isang pupet para sa mga anino. Kaya naman si Adapa, sa isang desperadong hakbang para iligtas ang kanyang sariling anak, ay isinagawa ang unang kasunduan ng palitan. Hindi siya naghintay sa isang diwata. Tinawag niya ang isang tagapag-alaga. Ang lihim na may 4,000 taon na ang tanda ay nasa likod ng uri ng palitan. Upang maprotektahan ng tagapag-alaga ang ngipin at ang alaala ng bata, himihingi siya ng alay. Hindi ito pera, kundi purong metal, kadalasan ay pilak, na may kakayahang itaboy ang mga anino. Inilagay ni Adapa ang ngipin ng kanyang anak sa loob ng isang maliit na palayok at pinalitan ito ng isang piraso ng pilak sa ilalim ng higaan ng bata. Noong gabing iyon, dumating ang tagapag-alada. Wala siyang kumukititap na mga pakpak, kundi isang balabal na gawa sa usok at mga matang nagniningning na parang malalayong bituin. Inuha niya ang buto patungo sa kalaliman ng lupa, kung saan hindi ito maaabot ng mga anino, at iniwan ang pilak upang selyuhan ang lagusan. Sa paglipas ng mga siglo, ang ritual ay lumaganap. Mula sa mga zigurat ng Babylonia hanggang sa mga kagubatan ng Hilagang Europa, ang esensya ay nanatiling pareho. Ang ngipin ay dapat itago upang ang bata ay manatiling may-ari ng kanyang sarili. Noong panahon ng kadiliman, ang takot sa mga mangkukulam ang pumalit sa takot sa mga demonyo ng Mesopotamia. Inaniniwalaan na kung makakuha ang isang mangkukulam ng ngipin ng isang bata, magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa kaluluwa nito. Kaya naman ang mga ngipin ay sinusunog, ibinabaon o ipinapalit sa mga nilalang na kalikasan. Ang transformasyon ng madilim na tagapag-alaga tungo sa matamis na anyong kilala natin ngayon ay isang sinadyang pagsisikap ng kasaysayan upang gawing mas hindi nakakatakot ang mundo. Noong ika-negatibo 18 siglo, nagsimulang palambutin ng literatura ang mga lumang kwento. Ang nilalang na usok ay naging isang maliit na diwata, ang piraso ng pilok ay naging isang barya, at ang palayok ay naging unan. Ngunit ang instinto ng tao na magsagawa ng palitan ay nananatiling buo. Bakit pa rin natin nararamdaman ang pangangailangang ito? Bakit hindi na lang natin itapon ang ngipin sa basura? Dahil sa kaibuturan ng ating espiritual na yene, naririnig pa rin natin ang babala ni Adapa. Alam natin na ang piraso ng butong iyon ay may dalang kadalisayan ng pagkabata.
Ang nakapangilabot na diskubre sa arkeolohiya na ang mga ngipin ng getas ay ginamit bilang mga kalasag sa mga sinaunang libingan ay nagpapatunay na ang ating mga ninuno ay may naunawaan na kinalimutan na natin na tayo ay gawa sa mga alaala. At ang mga pinakamahalagang alaala ay ang mga nabuo natin nung mayroon pa tayong mga ngipin ng gaitas. Ngayon, kapag naglagay ka ng bariyang iyon sa ilalim ng unan, hindi ka lang nakikilahok sa isang laro. Iniulit mo ang isang kilos na may 4,000 taon na ang tanda. Nagbabayad ka ng buwis. Tinitiyak mo na habang natutulog ang bata, may isang bagay na mas malaki, isang bagay na sinauna at makapangyarihan, ang nagbabante upang hindi makuha ng mga anino ang pinakasagrado sa kanya. Ang Tooth Fairy ay ang huling maskara ng isang tagapag-alaga na hindi kailanman tayo iniwan. At ang lihim ay hindi niya gusto ang iyong pera. Gusto niya ang kasiguruhan na ang liwanag ng pagkabata ay hindi kailanman mamamatay. Sa pagpikit mo ng iyong mga mata ngayong gabi, alalahanin mo, ang tila inosente ay maaaring bakas ng 1,000 taong pakikipaglaban. At kung makarinig ka ng isang mahinang bulong o makaramdam ng paglamig ng hangin habang natutulog ang iyong anak, huwag kang matakot. Iyan lamang ang tagapag-alaga. Tinutupad ang kasunduan na sinaliuhan ni Adapa sa buhangin ng panahon. Ang ngipin ay nakuha na. Ang lagusan ay selyado na. Ang kaluluwa ay ligtas na. Sa ngayon,